Hello guys, yung topic natin ngayon is magkano ba magpa-service ng inyong sirang laptop. So yung laptop ko is itong yung aking parang Asus TUF Gaming A15 which is nabili ko siya noong 2021. So na-review ko din siya dito sa channel natin. Yan. So ito siya guys. Yung ating Asus TUF Gaming A15. Yan. So sabi nga, ulitin natin. So, na-review natin siya noong 2021. So, hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya. So, nasa 2.5 years. So, almost magtatatlong taon na siya. So, ang naging problema ko dito, guys, is ayaw niya mag-power on. Kahit na i-charge ko siya, so, ayaw talaga niyang magbukas. So, ayaw niya sumindi. So, kaya napilitan tayo maghanap ng service center ng Asus dito sa Pampanga. So, sa online, yan, meron tayong nakita, which is itong Computerland IT Solution Incorporated. Yan, which is nakita natin siya along MacArthur Highway lang siya dito sa Angeles, Pampanga. Yan. So, kinuha natin yung number, then tinext natin, tapos nagpaset tayo ng date para i-check nila yung ating laptop. Bago ko guys tinala itong ating laptop sa service center. So, gumawa muna tayo ng mga initial or kumbaga sa is first aid. So, nag-research tayo sa YouTube, yan, sa internet, kung paano natin siya i-first aid. So, yung unang ginawa ko is binuksan ko siya, tinanggal ko yung RAM, tapos binalik ko, then sinubukan ko siyang i-on, so ayaw pa rin. So, tinanggal ko yung battery, tapos kinabit ko ulit, so tinry ko siyang i-on, so ayaw pa rin. Akala ko kasi nung una, yung sira nito is yung charger. So, hiniram ko yung charger nung sa kapatid ko, which is meron din kasi siya nitong Asus. Pero yung sa kanyang Asus is yung Asus TUF Gaming F15 naman. So, A15 yung sa akin, which is AMD. Yung sa kanya is F15, which is Intel. So, parehas lang kasi yung kanilang charging brick, which is yung 150 watts, 20 volts, and 7.5 ampere. So, parehas na parehas. Kaya sinubukan ko dito, so ayaw talaga niya bukas. Ayaw mag-open, ayaw mag-charge. Kaya talaga no choice kundi, kaya no choice talaga ako kundi ipa-repair siya sa service center ng Asus. Nagpunta nyo guys sa isang service center, katulad nitong Computerland IT Solution. So, pagpasok nyo kasi doon guys is tatanungin kayo kung ano yung problema nung inyong laptop. Then, tatanungin kayo kung okay lang ba sa inyo na iwanan yung inyong laptop doon. Then, kung pumayag kayo, so may pipilapan kayo na slip. So, para siyang repair slip or claiming slip. So, dalawang kopya kasi yun. So, original sa inyo, yung kopya sa kanila, doon sa service center. Tapos, pag natapos o na-repair nila yung inyong laptop, so, ibabalik nyo yung original sa kanila. Tapos, papalitan nila nito. Yan. So, nandito yung cost ng repair, pati yung para tong warranty slip. Doon sa unang pipilapan nyo, guys, may napansin lang kasi ito, di ko siya masyadong binasa eh. So, nung pagkakuha ko na lang, pagdating dito sa bahay, binasa ko yung claim slip o yung repair slip. Doon sa pinakababa kasi, is may nakasulat doon na note. So, yung mga note na nandun is merong 30 days warranty. Pag nagawa na yung inyong laptop, may 30 days warranty lang siya. So, after nung 30 days, kung masira man siya, so wala na pananagutan yung service center. Pagkatapos, meron din siya doon na 30 days. So, pagkatapos ng 30 days na hindi nyo siya kinuha doon sa service center, so, para mangyayari doon, yung laptop na iniwan nyo is magiging sa kanila na. So, ang sinasabi kasi nila dun sa note dun sa baba, since hindi kayo nagbayad dun sa repair, so ang pambabayad nila is mismo yung laptop mo. So, medyo kailangan yung basahin talaga pag may pinipirmahan kayo na mga slip. Then, pagkatapos ng guys, pag naiwanan nyo na dun, kasi sa akin kasi medyo marami daw naka-line up, kaya hindi ka agad nila na-repair dun sa araw na yun o na-check. Dinala ko siya ng Saturday. Dumating yata ako doon ng mga 11. So medyo alanganing oras na. Sabado.
Kaya sinabihan ako na magte-text na lang daw sila na by next week. Yun. So, pagdating kasi ng Lunes, walang nag-text. Martes, walang nag-text. Wednesday ng umaga, walang nag-text. Kaya nag-text ako ng Wednesday ng after lunch, alas 2. So, nag-follow up ako kung ano yung status ng aking laptop. So, doon lang sila nag-reply. So, mas maganda guys, mag-follow up kayo sa kanila. Kasi baka marami kasi nakapending. Marami sila nakapila. So, mas maganda kung mag-text kayo para alam nila na gusto nyo kagad ma-repair yung inyong laptop. So, nag-text ako. So, nag-reply kagad sila na nakapila na daw yung sa akin. So, yun na yung susunod. So, pagdating nun, nag-text ako na alas 2, alas 3 lang. Binigyan kagad ako ng tawag dito, quotation. So, pag nabuksan na daw nila o na-check nila yung inyong laptop, which is, magbibigay sila sa inyo ng presyo. So, nasa sa inyo daw yun kung ipaparepair nyo pa o hindi na. Pero hindi ko na kasi natanong kung pag hindi nyo siya pinarepair is may babayaran kayo. Pero sigurado ako doon may babayaran kasi nga binuksan nila, chinek nila. So, maaaring may maliit siguro na charge. For example, 1.5, 2.5 siguro. Hindi ko lang sure. Pero sa akin kasi pinago ko kasi. Kasi ang text nila ganito guys. So, yung checking pa lang kasi ang sinasabi nila kasi is doon sa text is maaaring yung may problema yung motherboard. Kaya yung pag-check daw ng motherboard is initial na costing is 5,000. So, yun guys 5,000. So, initial costing na yun, pag bukas nila, pag nagpago ka, 5,000 kagad yun. Then, additional cost kung may problema talaga yung motherboard, for example, yung SSD, yung Wi-Fi, yung LCD. So, separate pa ba na bayad yun maliban dun sa 5,000 na checking dun sa inyong motherboard. So, pagkatapos nun, pag na-check nila kung may problema, sasabihin sa inyo ulit na kailangan palitan yung ganito, kailangan palitan. So, separate guys na bayad yun. Yan. Buti na lang yung sa akin, hindi. Wala siyang additional. Kundi 5,000 lang na pag-check ng motherboard. Nung tinanong ko kung ano yung problema ng aking laptop, so ang banggit kasi nila is meron daw minimal corrosion dun sa may motherboard. So, isang chip yata yung sinabi niya na medyo may corrosion. Tinanong ko kung bakit nagkakaroon ng corrosion. Pinasabi niya dahil daw dun sa poor maintenance. So, ibig sabihin daw yun, hindi daw nalilinis or may napasukan daw ng insekto or langgam. Yun. So, meron daw, hindi ko lang sure kung saan parte. Basta sabi niya merong parte ng chips na parang may minimal na corrosion. So, maaari siguro nag-short circuit. So, yun guys, lang yung naging problema. Na nakita nila na problema. Buti na lang kasi sabi nila, pag daw kasi yung motherboard mismo yung may problema, so, kadalasan daw, hindi na daw pinapagawa ng may-ari kasi yung presyo daw kasi pag pinalitan yung motherboard is kalahati ng presyo ng laptop. For example, itong laptop is nabili natin siya ng 50,000. So, pag pinalitan nila yung motherboard, magbabayad ka ng 25,000. So, isipin nyo, 25,000 motherboard plus 5,000 yung initial na cost. So, 30,000 na yun. So, di ba? So, hindi siya practical. Para mas maganda na bumili ka na ng bago. Or, kung pwede, i-swap mo na lang siguro yung nasira mo na laptop. Well, kung ganun pala kalala guys, yung nangyari dun sa inyong laptop. So, ito guys, yung binayaran natin. O, binayaran ko pala. Yan, dito sa Computer Land IT Solution. Yan, 5,000 yung ating bayaran para dun sa board level repair. So, nakalagay kasi dito guys is quantity isa, which is yung description niya is board level repair. So, yung ating motherboard. So, chinek lang nila yung motherboard. So, nakita nila na merong minimal corrosion. So, maring lininis lang siguro nila. Then, okay na. So, gumagana na ngayon yung aking yung aking laptop, which is buti na lang hindi ganun kalaki yung gastos. Dahil 2 kalahating taon pa lang. So, hindi siya sulit kung masisira kagad siya sa loob lang ng 2 kalahating taon. So, yung dati natin na mga laptop is ginagamit natin dati is yung Dell. So, first time ko talagang gumamit nitong Asus. Kung tutusin talaga, yung Asus, maganda siyang tignan. So, aesthetic sa akin, magandang tignan talaga yung Asus. Kay Dell naman kasi, hindi ako nagkaroon ng problema
So, after 5 years, 6 years, dun ko lang siya mararamdaman na medyo mabagal. Pero, dun sa dalawang Dell na laptop na gamit ko dati, so, wala akong naging problema dun sa mga yon. So, wala akong ganito katulad ng mga problema na naranasan ko dito sa Asus. So, hindi ko naman sinasabing may problema yung mga laptop na Asus ha. Nasasabi ko lang, ito yung first time na ma-encounter ko na magkaroon ako ng problema sa isang laptop. So yun lang guys, kung nagustuhan nyo guys yung video na to, please subscribe to my channel. And thank you guys for watching. Until the next video.